Golden Court Mountain, Evil Sky. Pavilion. Kagagabi lang. Tigil. Kumalat ang mahinang boses sa lahat ng direksyon. Agad na huminto ang siksik na dami ng mga itim na figure. Henkyu School Great Elder Zhang Jin. Isang figure ang dahan-daw ang lumingon, nakaharap sa madilim na karwahe. Matigas ang ekspresyon, walang buhay ang mga mata. Kinuha ni Bama ang isang papel na talisman, sinulatan ito ng isang kamay at sa casual na kaway, damaykit ang papel sa katawan ni Zhang Jin. Sumagot si Zhang Jin ng mekanikal, pagkatapos, parang asong ulol na tumakbo patungo sa Golden Court Mountain. Ang kasalukuyang Golden Court Mountain na walang barrier ay hindi makakapigil sa mga taong ito. Si Zhang Jin, pagkatapos ng lahat, ay ang Great Elder ng Henkyu School sa buhay, isang six-leaf cultivator. Hindi nagtagal, dumating siya sa paanan ng Golden Court Mountain. Tumangala siya ng walang pakialam, pagkatapos ay tumakbo pataas sa tuktok ng bundok, nagdulot ng malakas na hangin. Sino ang naglakas loob na pumasok sa Golden Court Mountain? Naghahanap ng kamatayan. Ang forceful energy ng espada ay naharang pala ng matigas na katawan ni Zhang Jin. Napagtanto ni Zhou Jifeng na hindi ito isang halimaw na kaya niyang patayin. Mabilis siyang sumakay sa kanyang espada pabalik. Pagdating sa labas ng Evil Sky Pavilion, nakita niya si Ming Shiren at Duan Masheng na naghihilahan. Mabilis siyang lumapag. Hindi maganda. Ikatlong ginoo, ikaapat na ginoo. May halimaw na sumusugod pataas. Halimaw. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Master noon, gagawa ng kung anong hakbang ang Great Sorcerer Bama laban sa Evil Sky Pavilion. Dapat itong isang lihim na plano o sabuatan. Paano siya basta na lang susugod ng direkta? Napakawalang ingat. Pupunta ako para magulat kay Master. Ikatlong senior brother, pumunta ka't tingnan mo. Itinaas ni Duan Masheng ang kanyang Overlord Spear, tiningnan si Zhou Jifeng at sinabing, ikaw ang magpabalita sa iba, ako ang unang titingin. Naghiwalay ng landas ang tatlo. Matigas ang mukha ni Duan Masheng. Nakita si Zhang Jin na sumusugod pataas. Iwinagayway niya ang kanyang Overlord Spear at sinaksak mula sa himpapawid. Sumisid pababa mula sa itaas, daan-daang anino ng sibat na may dalang forceful energy ang tumusok ng patayo sa mukha ni Zhang Jin. Bang! Basag! Tumama ang mga anino ng sibat sa dibdib ni Zhang Jin. Nagkislap ang mga apoy. Paulit-ulit na umatras si Zhang Jin hanggang sa siya ay napatalsik paatras. Napakalakas ng katawan ng taong ito. Hindi man lang siya nabutas hanggang mamatay. Umatras ka. Isang marilag na boses ang narinig. Sa likod at sa itaas, nakita si Master na nakasakay sa Witezard, lumitaw sa himpapawid. Sina Little Yuaner, Ming Shiren at sina Leng Luo at Panlit Ian ng Elders, Pavilion ay lumitaw din sa himpapawid, nakatingin mula sa itaas. Henkyu School, Great Elder. Hindi ba siya pinatay na ni ikalawang senior brother? Isang patay na tao. Napakakilabot. Hindi ako maglalakas loob na matulog mag-isa ngayong gabi. Patay na nga siya. Normal lang para sa mga batang babaeng disipulo na walang gaanong karanasan na medyo matakot at mag-alala sa eksenang ito. Ang matandang ito ay nabuhay ng maraming taon, matagal na akong hindi nakakita ng ganitong sorcery. Papasukin si Buddhist monk Sujing. Opo, bigla, nasunog ang papel na talisman sa katawan ni Zhang Jin, bumuo ng isang lilang bilog sa hangin. Isang boses ang lumutang, Yu Shangrong ay nabiktima na ng aking ghost sorcery. Walang alinlangan na siya ay mamamatay. Kung may kakayahan ka, bumaba ka sa bundok at labanan mo ako. Isang voice-transmitting talisman paper na nakakakontrol din ng mga patay na bangkay. Ang sorcery ng taong ito ay komplikado at hindi dapat maliitin. Hindi mo ba siya narinig? Sigurado siyang mamamatay si ikalawang ginoo. Gusto talaga ng matandang ito. Nader-on siya sa mukha. Kung gayon, bakit hindi mo gawin? Tukso ni Leng Luo. Bakit naman ako hindi maglalakas loob? Pagbagsak ng mga salita, tumapak si Panlit Ian sa kawalan. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng gininto ang ilaw at sumugod patungo kay Zhang Jin. Ang kanyang kalabasa ay namulaklak din ng gininto ang ilaw, umiikot sa kanyang katawan. Tunay na karapat-dapat na maging nangungunang eksperto ng Clarity Sect. Tunay na karapat-dapat na maging nag-iisang matandang lalaki sa Elders,
pavilion na may heaven-tier weapon. Nanatiling walang ekspresyon si Zhang Jin, tinamaan ng galaw na ito. Ang kanyang bangkay ay pinahusay ng sorcery, talaga nga, isang dakilang henyo ng sorcery. Kung pag-uusapan natin ang komprehensibong lakas, tiyak na nalampasan ng taong ito ang isang 8-leaf. Gayunpaman, napakalaki ng mga depekto ng sorcery, na nangangailangan ng mahabang akumulasyon. Sa totoo lang, mayroon akong suhestyon. Anong suhestyon? Sumakay tayo lahat sa isang flying chariot, maglaro tayo ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Hindi kayang magtagal ng kanyang sorcery at natural itong guguho. Ito rin ay isang taktika na naglalayong sa kahinaan ng sorcery. Halimbawa, kung ang kalaban ay naghahadges ng lambat, iwasan lang ito ng direkta. Gayunpaman, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat ay medyo kakaiba. May mali ba akong nasabi? Pagkatapos lumapag ni Zhang Jin, isang hukay ang nabasag sa harap niya ng alak na kalabasa. Sa kabila nito, tumayo pa rin siya, manhid ang ekspresyon. Isa lang itong medyo matigas na pupe. Panoorin ninyo ang matandang ito na durugan siya ng patag. Huwag kang magmadali, tingnan muna ang paanan ng bundok. Tumingin ang lahat sa paanan ng bundok. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, dahan-daang sumusulong ang isang siksik na grupo ng mga tao. Isang kakaibang aura ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Diyos ko, sa tingin ng disipulo, maaaring isaalang-alang ang suhestyon ni Elder Hua. Umatras, wala ka bang lakas ng loob? Bigla, dumating si Buddhist monk Sujing, kasama ang 12-dosenang mga disipulo, sa pamamagitan ng hangin. Amataba, sa wakas ay may pagkakataon na ang matandang monghe na ito nabayaran ang kabutihang loob ni Benefactor G. Naabisuhan na ng matandang monghe na ito ang ibang mga disipulo na magmadali dito. Matandang monghe, magaling ka. Napakabait mo, napakabait mo. Hua Yuaxing, narito ang subordinate, ang mataas na kalangitan ng iyong domain. Mayroon kang falling moon bow, gamitin mo ito ng maayos, hulihin ang pinuno upang hulihin ang mga bandido. Ang figure ni Hua Yuaxing ay tumagilid, itinaas ang falling moon bow sa kanyang kamay. Hinayla niya ang kordon ng pana at isang pana ng forceful energy ang lumipad ng may huni, dumadaan sa hangin. Mukha itong labis na nakasisilaw. Bumagsak ang pupi ng may kalabog, ngunit mabilis na bumangon muli. Dapat nating hulihin ang pinuno upang hulihin ang mga bandido. Ang mga pupi na ito ay patay na bangkay. Sa pagpatay sa kanila, babangon lang sila muli. Paano hindi naiintindihan ng iba ang prinsipyong ito? Anumang bahagyang matalino na sorcery cultivator ay magtatago at kokontrolan sila ng dahan-dahan. Sino ang nakakaalam kung nasaan siya ngayon? Iwinasiwas ni Lasho ang kanyang tingin at sinabing, Elder Hua, bantayan mo lang ang Evil Sky Pavilion. Hindi angkop si Hua Wu daw para sa opens iba. Ang pagkakaroon sa kanya na bantayan ang tahanan ay sapat na. Bakit naging napakatigas ng kanilang mga katawan? Sumipsip ang caster ng malakas na life force, nagtatag ng isang blood pool, at muling nilinis ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang sining na ito ay labis na masama. Kung mas maraming pape ang kinokontrol, mas malaki ang backlash na dinaranas ng caster, nawawalan ng hindi. Bababa sa 200 taon ng buhay. May natutunan akong bago. Wala akong pakialam kung gaano sila katigas. Gayunpaman, kung ilan ang darating, papatayin ko ang marami. Hinihiling ng disipulo na lumaban. Sa ilalim ng aking proteksyon, ang mga disipulong ito ay natural na magiging ligtas. Hanggat maglakas loob si Bama na lumitaw, isang lethal strike ang makakapagpaalis sa kanya anumang oras. Ang natitira ay paglilinis lang ng battlefield. Nang matanggap ang pahintulot ng Master, lalong naging ganado si Duan Masheng, nagsimula sa 100 Tribulation Insight, kasama ang kanyang 3 hanggang 4 na metrong taas na avatar, at lumundag pababa mula sa bundok. Ikatlong senior brother, talagang kasing mabagsik pa rin. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang nag-aatubili na makipag-sparring kay ikatlong senior brother. Lahat ng tusok-tusok araw-araw, sino ang makakayanan? Ang 100 Tribulation Insight Avatar ay parang bala ng kanyan. Isang pabilog na bunganga na gawa ng Lotus Throne ang lumitaw sa harap ng lahat. Prairie Fire 100 Strikes,
Thousand layering waves. Si Hua Wu daw ay nagmamadaling bumalik nang makita ang eksenang ito at halos madura ang tubig. Ang pag-iisip na manatili sa Evil Sky Pavilion sa hinaharap ay nagpatibay sa kanyang puso. Nang makita si Hua Yuaxing na paminsan-minsan ay humihila ng kanyang pana at nagpapana ng mga pana ng forceful energy, nagpapalayo sa mga pupi, lumakas ang kanyang loob. Umakyat at sumugod ang Great Elder Zhang Jin ng Henkyu School. Mga pupi lang sila, walang sakit, walang takot, walang kamatayan. Ferya na rin, matagal nang nangangati ang mga kamay ko. Sinumang maglakas loob na kalabanan ang aking Evil Sky Pavilion. Panoorin ninyo ako, si Old Eighth, na durugan ang inyong mga bayag. Sa isang sandali, nag-cruise-cruise ang forceful energy. Sa loob ng ilang daang metro sa harap ng tagiliran ng bundok, magulo, puno ng forceful energy. Si Lasho, na nakasakay kay Witezard, ay dumating sa isang bato sa tagiliran ng bundok, palihim na nagmamasid. Nawala ang Pavilion Lord. Mga pupi lang sila. Oo, hindi pa panahon para kumilos ang Pavilion Lord. Ferya na rin at tumulong. Ang bawat isa na maaari nating putulin ay mahalaga. Sige, mga disipulo, sige. Wala ring magawa ang matandang ito. Sa kaunting cultivation ng matandang ito, kaya ko lang magwagayway ng bandila at magpalakpak. Handang isakripisyo ang 200 taon ng buhay para lamang sa Evil Sky Pavilion. Nakuha ni Zhang Yuanshan ang kapangyarihan na lampas sa 8-leaf, kaya hindi malayo si Bama. Pagkatapos patayin ni Yu Shangrong si Zhang Yuanshan, nahuli ba siya ni Bama at ginawang bihag. Muling pinatumba ni Panlit Ian si Zhang Jin. Hindi ka pani-paniwalang matibay, isinagawa ni Leng Luo ang Art of Dao Concealment at dumating sa harap ni Zhang Jin. Isang sunod-sunod na atake, maraming marka ng palad ang siksik na tumama sa katawan ni Zhang Jin. Basagin ang kanilang mga batok. Makikinig ako sa iyo ngayon. Si Panlit Ian, sa koordinasyon ni Leng Luo, ay naglabas ng forceful energy mula sa kanyang buong katawan. Drunkenly pillow the rivers and mountains. Ang alak na kalabasa ay tumama sa likod ng ulo ni Zhang Jin. Crack! Isang matinis na tunog lang ang narinig. Ang matigas na si Zhang Jin ay iwinasiwas ang kanyang mga braso, sumisigaw ng baliw. Ngunit di nagtagal, bumagsak siya paatros, malapit ng mamatay. Kumusta ang drunkenly pillow the rivers and mountains ng matandang ito? Ang galaw na ito ba ay bahagi ng mga teknik ng Clarity Sect? Naalala ko lang, hindi ba maganda ang pangalan na naisip ng matandang ito?